Say mo, kauban sila Super Francis Timbal o Super Ricky Pangat. Ayan, Super Rick. Dito maglangay kay ato na makauban karon ang usa ka political expert. Mga kapuso din sa Davao City, si Sir Ramon Belino III. Mga kapuso, Sir Ramon, maing adlaw si mo si Super Francis Timbal o Super Ricky Pangat. Hello sir, magandang umaga. Yes, magandang umaga din sa lahat naman nakikinig. Oo, any comments sir sa gipanghambog karon sa atuhang gobyerno labi na sa administrasyon karon nga ayha kuno ang Pasko na ana kunoy mag-celebrate og Pasko sod sa prisuhan no sa katong mga nalambigit kuno sa flood control anomaly. Any comment? Yeah, actually, unang-una, to see is to believe. Kasi ang dami nang naging promises. It has been months already, no? To be exact, 3 months na since nag-start itong investigation. So hanggang ngayon, wala pa rin eh. And magkakaroon ulit ng isang malaking movement, no? At the end of this month. Dahil nga medyo matagal talaga, no? So yung una, para sa akin, to see is to believe. Okay? Kung talagang seryoso sila, edi gawin nila, no? And kung pag nakita na natin behind bars, saka ako masasabi na okay, kailangan paniwalaan. That's one. Pangalawa, would be sino, no? Sino ba yung mga makukulong, no? Kasi kung yung makukulong lang yung mga DPWH, no, engineers at itong mga contractors, hindi yun, no? Kulang yun, no? In fact, sabi nga natin, most probably, di ba, yung ating projection yan, most probably, sila nga talaga yung iipitin. At hindi may ipit yung mga talagang tunay na mastermind dito sa anomaly na to. No? Especially ngayon, nakita natin kung ano nangyari dito sa Cebu. Di ba? Kahit yung governor ng Cebu, nagtataka, no? 26 billion yung budget nila sa flood control, and yet, no, ilan yung namatay sa kanila ngayon, no? And as of now, to be verified, no, 40 na yata, no, yung ating casualty dito sa Bagyong Tinion. So babalik na naman tayo sa flood control project. So sa akin, pangalawa would be sino ba yung mga kakasuhan, no? So sana yung kakasuhan nila hindi lang yung hindi lang yung itong nasa baba, no? Ang importante, dapat makasuhan yung nasa taas, yung mga mastermind talaga nito. Kasi kung itong nasa baba lang yung kakasuhan nila, wala ding mangyayari niyan, di ba? Kasi sumusunod lang naman to sa utos. So, ibig sabihin, ganun pa rin yung mangyayari, no? Sa mga susunod, pagkatapos nitong controversy na to, may mga susunod pa dahil sa hindi natin na prosecute, no, yung mga tunay na may kasalanan dito. At yung pangatlo na gusto ko rin sana makita, no, may makukulong, pero yung tanong, mababalik ba yung pera? Ang laki, no, 1.7 trillion na as of now, no, yung titingnan nating pera. So mababalik ba yon, no? At yan sa flood control pa lang, kasi sabi ni Senator Lacson, isusunod naman daw nila itong farm to market road. So mababalik ba yung pera? So kung may makukulong, may mababalik ba? So yun yung medyo natin, no? Unang-una, skeptical pa ako, no? Again, to see is to believe. Pangalawa, would be sino yung makukulong. Pangatlo, mababalik ba yung pera natin? Sir Ramon, na ay pronouncement kagahapong adlaw ang ombudsman ingon pa nila nga kuan lang daw, negligence lang daw, neglect of duty lang ang pwedeng ikaso kang former speaker Martin Romualdez. Unya si Zaldico, although naa daw sila coordination karon sa Interpol, dili pa pud ingon ana ka tutok, no, sa akong pananaw ang ato ang gobyerno aron paggukod niining maong mga individual. Sir, sa tanaw nimo ani? Yeah, actually, medyo di rin tayo nag-agree doon, no? Yung ikakaso nila kay Romualdez, ako, ang tawag natin dyan, no, sa English, tap on the wrist lang, no? So parang, di ba, parang yung teacher pinagalitan yung estudyante niya, no? Dahil may nagawang mali, bad ka, no? Parang, papaluin lang yung kamay, no? Alam naman natin, no? Kasi yung kanyang sinasabi is that dahil daw, si Romualdez yung nag-appoint kay Zaldico, no, and itong pag-appoint kay Zaldico, yun daw yung talagang mastermind dito sa anomaly. And sabi ko hindi talaga nila pupuntuhin kung sino. Of course, February pa lang this year, no, nung pumutok itong issue na to, sinabi na natin na talagang ang ipitin nila dito si Zaldico.
di ba? So, yung yung sinasabi ni ni Ombudsman Remulla, yun lang yung sa pag-appoint. Sabi ko naman na hindi lang naman napigil sa pag-appoint eh. Mas importante doon, kontrolado ba ni Speaker Romualdez itong si Zaldico doon sa mga insertions. Connected din diyan, which is very weird. Connected diyan, sinabi din ni Ombudsman Remulla, nakakasuhan din daw or investigahan din daw etong si Senator Cheese, dahil doon daw during the time na siya ay Senate President, doon daw nangyari yung mga insertion dito sa bicameral committee. Sabi ko, bakit gano'n? Kung investigahan nila si Senator Cheese, bakit hindi nila investigahan din etong si Speaker Romualdez, 'di ba? Kasi sabwat naman yan, yung Senate at saka yung House of Representatives doon sa bicameral committee. And doon nga nangyari yung mga insertion. And I don't think na walang kamay dito si Speaker Romualdez, kasi napaka-influential niya nga. Siya nga yung nag-distribute nitong mga project na to. So definitely, kung siya yung nag-distribute ng mga project, meron siyang kinalaman dito sa mga insertion na to. Oo. Sir, any comment ang ICI na sa Davao City kanay ipahigayon nga inspeksyon diri sa may barangay Pangyan? Then ni palag ang uban kay sa may kuan nga namang baha do sa Cebu. Any comment? Yeah, actually, wala naman tayong problema dyan kung part ng investigation yan. In fact, yung isa sa mga final nila against dito sa mga accused would be itong project dito sa Davao Occidental. Wala tayong problema doon. Yung problema natin doon, kung yung kanilang investigation nakatutok to prosecute yung former administration naman. Sabi ko, bakit unahin nila yung mga nangyari na sa dating administration ni President Digong, na dito mismo ang harap-harapan nasa harap na nila yung ebidensya, bakit hindi yun unahin nila? So sa akin wala namang problema kung part talaga ng investigation, kasi nakita din naman talaga na nagkaroon ng problema diyan sa Davao Occidental, and in fact yun nga yung naging basis sa mga pinaso nila ngayon sa ombudsman. Pero kung sila po ay nag-witch hunting, kung tawag natin witch hunting, naghahanap sila ng ebidensya against the former administration, doon na tayo magdududa na ito hindi talaga investigation to, kundi talaga to politika na talaga to. Oo. So doon muna tingnan muna natin kung saan ba yung kanilang target, and tingnan natin kung ito ba talaga ay part and parcel ng kanilang investigation. Ganin na pronouncement ang ombudsman, sir, nga magmugna og task force batok sa mga bilyar sa katong siya pa ang former kanhing kwan DPW secretary. Yeah, yun nga, sabi ko nga medyo nakakatawa sila kasi bakit ang layo ng in fact may ang ito pang Department of Agriculture, i-connect ko na lang ito pong si Department of Agriculture na nag-investigate din daw dito sa Farm to Market Road. And yun na nga ang nila is titingnan daw din yung previous administration. Sabi ko, bakit masyado silang nakafocus sa previous administration, na itong current administration nandito pa yung mga papeles, 'di ba? At saka nandito pa yung mga tao, buhay pa yung mga tao na 'di ba? At hindi pa nakakulong yung mga tao, nakalaya pa rin. So bakit unahin nila yung previous administration, itong current administration ngayon meron pa, 'di ba? Yun na nga nakakalungkot na some of them nag-liquidate na ng mga assets, like narinig natin nasa labas na ng bansa itong mga eroplano ni Zaldico. So paano pa natin nahabulin yun? Kaya nga sabi nga natin, kailangan ma-file na ng kaso para hindi na maitakas yung mga properties na kanilang na-acquire using nung pera na ninakaw nila sa taong bayan, para at least mabawi pa natin yung mga ninakaw nila. Pero yun, very sad na parang parang may halo talagang politika na nakafocus na naman sila dito sa previous administration, na in fact yung ebidensya na sa harap nila malinaw na nandito pa sa current administration. Last din na lang siguro, Sir Ramon. Kini sir, although na pangutanan na mo kaganiha unang-una sa ato ang pagsugod pa lang, pero sa tanaw nimo sir, naagid kay mapriso nga nilambigit sa anomalya dili lang sa flood control apan sa corruption diri sa Pilipinas. Open date man gud ni sir karong Pasko, pero basig karong Pasko next year 2027 unsa ba? Yeah, actually yun din yung always sa tanong pag tinatanong kami na may makukulong ba ngayong December, this December, sabi ko yeah, December yung sinasabi nila, pero
what year, anong year na December, no? Kasi tama kayo, kasi December lang din sinabi. Just para lang medyo malinaw sa ating mga tagapagpakinig. Yung yung final po ng ICI, again, no, ICI kasi walang kapangyarihan magpa-file sa korte, okay? So sila po ay nag-recommend, no, sa ombudsman na mag-file ng kaso, okay? Yung ombudsman po hindi po dire-diretso mag-file ng kaso yan, no, kasi sila po mismo gagawa pa ng kanilang kanilang pre-trial investigation, no? So mag-investigate pa yan sila, no, based doon sa ebidensya na na-provide nitong ICI. So ako sa tingin ko, no, within a month matatapos yung investigation. Medyo I doubt, no, pero ako ang basa ko lang dito na ipipilit nila, no, may makulong by December. Kasi nga para to appease, no, itong galit ng tao, no. Remember, meron pa tayong rally, malaki ang rally sa November 30. Siyempre galit na yung mga tao kasi wala pa ring nakakulong. So siguro, no, para medyo lumamig yung ulo ng mga Pilipino, at anyway, December din naman, no, Paskong Pasko, siyempre, no, pagbibigyan nila itong kahilingan ng taong bayan, no, dapat may makulong, no. Pero ito nga, tanong natin is that yun ba is in pursuit of justice o gusto lang talaga nila na medyo lumamig lang yung ulo ng mga Pilipino para medyo Merry Christmas and a Happy New Year din yung celebration natin. Ayan. Sir Ramon, salamat kay Sir ha. Simong oras. God bless ug may adlaw, sir. Thank you, sir. Okay, maraming salamat, Marpar. God bless and stay safe. Super Radio